Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, pauna mensahe ninyo ay Ten of Spring. Ayan. So, Ten of Spring, tens represents endings and beginnings. Okay? Dito naman sa Ten of Spring energy, maybe stressed out na kayo dito because of too much work. Maring there is an overload na dito, no? Ng trabaho para sa iba sa inyo, or posibleng overload ito ng responsibilidad, obligasyon ninyo sa pamilya. So, posibleng may ganon sitwasyon dito, no? Kaya ang gagawin ng iba sa inyo dito, parang you're going to realize na it's about time na nabigyan nyo naman ng pagkakataon ng inyong sarili para makahinga, kumbaga, no? Magkaroon naman ng pagkakataon para i-enjoy ang buhay, you know, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro pag-aasikaso ng pamilya ang gagawin ng iba sa inyo dito. Now is the time that you are going to put an end to that, kasi maaring it's taking a toll on you already. Maaring naaapektuhan na din dito ang inyong katawan, ang inyong health, ang inyong mental health, yung ganon. Kaya you are going to put an end to that, no? Kung ano man itong sobrang nagpapabisi sa inyo, sobrang nagpapa-stress sa inyo, you are going to put that down at kayo ay hihingi na ng tulong, no? Maaring kayo ay hihingi na ng tulong, you're going to speak up na sa inyong pamilya or sa inyong mga katrabaho, sa inyong boss. We have Ace of Spring, beautiful energy. Meron tayong bagong simula, no? So, dito, ending and beginning. So, this is a beginning energy. So, most likely, magtatagumpay kayo, no? Dito, sa pakikipag-usap sa mga taong nasa paligid ninyo na concerned, no? Doon sa inyong sitwasyon. So, posible na magkaroon kayo dito ng bagong pagkakataon para kayo ay makapagsimula ng bagong yugto sa buhay ninyo. Maaring dito mas magiging relax na kayo, mas makakapag-chill na kayo. You can spend time for yourself, you can spend time for your family, no? Na yung healthy relationship with family. What else? We have strength. Ayan. So, this may be what you need to do also, no? I-activate niyo ang inyong inner strength and courage for you to be able to speak up, no? Ito ang kailangan ninyo para magawa ninyo ito, no? Na makipag-usap, makipag-negotiate, humingi ng support, humingi ng tulong from other people around you, no? Maaari din na talagang maglalakas loob kayo sa ngayon, no? Na sabihin kung ano ang nararapat ninyo sabihin, kung ano ang gusto ninyo at dapat ninyong sabihin dito para ma-express ninyo ang inyong sarili. What else? We have Prince of Autumn. Ayan. So, maaaring meron dito mga new offers para sa inyo, Cancer. Maaaring yan ay related sa trabaho, sa career, sa negosyo, no? Posibleng meron ditong pagsisimula ng bagong trabaho, pagsisimula ng bagong investment, pagkakaperahan, source of income, money path, no? Maaaring may mga ganon ganap dito for some of you. So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Cancer. Ayan, nagpaiwan. So, kunin na natin. We have unity. Ayan. So, there is a deep spiritual growth dito, no, na mangyayari sa iba sa inyo. Maybe ang iba sa inyo dito ay nasa spiritual awakening stage, no? Maaaring ang iba sa inyo is also nasa spiritual spiritual journey na, no? Kaya ngayon siguro yun ang focus niyo. Maaring may mga kaguluhan din sa isip ninyo na nangyayari dahil siguro hindi ninyo sigurado kung which path you are taking right now. Kaya maaring you are seeking for advice, no? Maaring naghahanap kayo ng teacher, ng mentor, spiritual guide, no? Spiritual
counselor na makakatulong sa inyo na makabigay ng clarity, makaambag ba, no, sa inyo na kung ano ang best na path para sa inyo at this time. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ni Scorpio. Una mensahe po ninyo ay the High Priestess. Ayan. So, si High Priestess po, no, nagsasabi sa inyo dito na it is time to pause and reflect. Maaari kasi na meron kayong mga kailangang ma-access na gabay from the divine. Maaari din na kailangan lang ninyo dito din na magpahinga. Kailangan ninyo na mag-replenish, no, ng lost energy ninyo, and at the same time makapag-muni-muni kayo at makapagnilay-nilay, no? Posible din na meron kayong mga dreams, no, na pinapadala sa inyo ang divine universe, and this is also the time na mapagmuni-munihan ninyo ang ibig sabihin ng inyong mga panaginip, okay? What else for Scorpio? We have Three of Winter. Ayan. So, posible, no? Na meron kayong sadness na nararamdaman recently. Posible din na yung kung ano man ang sadness na to may be caused by someone, no? Maring may taong nagdulot sa inyo ng kalungkutan na to. Posibleng may nagdulot ng disappointment dito sa inyo, no? May mga disappointment and frustration siguro kayo about other person, no? Maaring ganon ang ganap, kaya kayo ay nalulungkot. Posible din na yung High Priestess energy na to related dito sa sitwasyon ninyo sa Three of Winter, na maaaring kailangan ninyo na magpahinga, kailangan ninyo na magmuni-muni, mag-reflection mode kayo para magkaroon din ng kalinawan ang inyong isipan, no, about dito sa kung ano man ang klaseng sadness na nararamdaman ninyo, ano man ang nag-cause ng sadness na ito, mapagnilay-nilayan ninyo kung ano ang nangyari dyan. Four of Winter, this is a beautiful energy shift para sa inyo kasi si Four of Winter is a celebratory energy, no? Maaaring meron kayo ditong isa-celebrate, maaaring meron kayo ditong okasyon na isa-celebrate dito, no? Siguro sa pamilya, no? Or with the family or friends. Panahon din ito para mag-relax, no? Maybe talaga this is the perfect time for you to sit back and relax dito, no? At wag muna kayong mag-iisip ng mga obligasyon, wag muna ninyong iisipin ng mga ang trabaho, you know, yung konting pagtalikod lang muna, no, sa kung ano ang inyong pinagkakabisihan, sa kung ano ang trabaho ninyo, sa kung ano man ang kumukuha, kumbaga, ng most of your attention. Saglit lang, no, step back muna kayo dyan at magpahinga, mag-relax, no? Posible din na merong okasyon dito siguro kayong a-attendan, maybe may imbitahan kayo sa isang kasalan, no, sa isang anniversary party, maaring ganun, birthday party, engagement, yung mga ganun. We have Nine of Spring. Ayan. So, sa Nine of Spring energy, this is about perseverance, no? This is about working hard, no? Posible na ang iba sa inyo dito, merong pinagkakaabalahan, meron kayong endeavor na inaasikaso, pinagpo-focusan, and siguro at this point, merong some kind of obstacle or challenge, no, na kinakaharap ang iba sa inyo. Kaya parang siguro feeling ninyo pagod na kayo, parang ayaw niyo na, gusto niyo na lang sumuko, no? But you have come this far, Scorpio. Tignan ninyo yan na iyong sitwasyon, na malayo na ang nilakbay ninyo. You have come this far para i-give up nyo ang kung ano man ito. You have come this far para
bumigay kayo, no, sa isang challenge or sa isang obstacle. Kaya yung panawagan ito sa inyo na never give up, no, in any situation. Giving up is not an option kasi laging merong pag-asa, 'di ba? Habang buhay tayo, merong pag-asa. Kaya kahit ano man ang problema, kahit ano man ang obstacle na maaaring kinakaharap ninyo at this time sa sitwasyon na to, huwag kayong sumuko, no? Don't give in to the obstacle or to the problems because lagi at laging may solusyon yan. Stay on track. Kung pagod na kayo sa kakaisip or physically pagod na kayo, ang sagot dyan, pahinga. Step back muna kayo ng kahit saglit lang. Mag-relax kayo. And once you are nakapagbalanse na kayo muli ng sarili ninyo, and then get back to it, diba? So, what else for Scorpio? The moon energy. Ayan. So, may gabay talaga na binibigay sa inyo. With the high priestess and moon energy, divinely guided kayo, Scorpio. No? Lagi kayong ginagabayan ng Panginoon, ng divine universe, the rest of your spirit team. Laging merong pinapadala sa inyong impormasyon na makakatulong sa inyong pagdedesisyon, na makakatulong sa inyong mga choices, no? Na pinagpipilian. So, wag kayong sumuko, no? The path is being shown to you, no? Kung ano yung clear path na dapat ninyong tahakin dito, ipinapakita yan sa inyo ngayon ng divine universe. So, it is important for you na lagi kayong makikinig, no, sa inyong intuition at sundin niyo kung ano ang bulong ng inyong intuition. So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Pisces. Paunang mensahe po ninyo ay 3 of Autumn. Ayan. So, dito sa 3 of Autumn energy, this is a beautiful energy, lalo-lalo na pagdating sa mga trabaho ninyo, no? Kasi parang meron ditong profitable career, no? Na may experience kayo dahil siguro ginagawa ninyo kung ano talaga yung gusto ninyong gawin. Maybe yung career path na tinatahak ninyo, that is where your passion is. Kaya nagiging profitable ang career ninyo dahil you are doing what you love to do. Diba? So, mas nagsasucceed tayo kung ginagawa natin kung anong nagpapasaya sa atin, kung ano yung gusto natin ginagawa. So, mas mataas ang vibration natin kapag ganon. Kaya, lalapitan din kayo ng mga positive energy, lalapitan din kayo ng swerte, yung ganon, no? So, posible din na merong collaboration dito ang iba sa inyo. Maaaring makikipagtulungan kayo with a group of people or with another person sa kung ano man ang inyong ginagawa, no? Posible din na ito na yung simula ng inyong pag-akyat sa ladder of success ninyo, also with the help of other people, no? So, posibleng ganun din ang ganap dyan. Maaari din na even if you are working solo sa ngayon, maaaring magtagumpay din kayo, no? Dito. It's because nga, ginagawa ninyo kung ano ang gusto ninyong talagang gawin. Kung ano yung, whatever it is that you love to do. We have 6 of Spring. Speaking of tagumpay, this is tagumpay. This is a beautiful, triumphant energy. Kasi matagal na ninyo itong pinagsikapan, you work hard for this, and ito, mararecognize na ang trabaho ninyo. Maiilawan na, no? Kung ano man ang performance ninyo sa trabaho, kayo mismo, yung kung paano ninyo ini-execute ang mga bagay-bagay, kung bakit kayo nagtagumpay, no? May inspire ang maraming tao sa inyo dyan. So, you may receive promotion dito, you may receive pay raise, no? You may receive an opportunity then para kayo ay makapag-aral muli,
So, posibleng ganon ang ganap dito for some of you. You deserve, no? You deserve this triumph because nagsikap kayo. You're very dedicated and committed, no? Talagang masipag kayo. Pinagtiyagaan ninyo't lahat. Your perseverance is paying off na with the Six of Spring energy. So, congratulations. What else? You have Princess of Spring. Ayan. So, maraming opportunities ang magbubukas sa inyo dito. Posibleng related ang mga opportunities na ito sa inyong creative prowess, sa inyong creative side, no? Maaaring maraming kakatok sa inyo sa ngayon na creative opportunity dito na maaaring magkakaroon kayo ng mas maraming offers sa ngayon because of this, no? Dahil sa inyong tagumpay, maraming makakaalam, maaaring merong mag-try na mag-pirate kayo dito to work sa ibang sa ibang kumpanya, maaaring may ganong sitwasyon ng iba sa inyo dito, Pisces. We have Five of Spring. Ayan. So, this could be conflict, no? This could be conflict with others. Kasi, siguro nag-headbutt ang iba sa inyo dito. Maybe this is siguro dahil sa tagumpay ninyo, marami ang naiinggit sa inyo. Maaaring meron ditong kumukontra sa inyong promotion. Maaaring meron ditong ka-rivalry kayo, no? Sa posisyon na to na ino-offer sa inyo, so posibleng ganon ang ganap. Possible din, no, na meron talaga competition dito na nangyayari between you and another person, pero kayo ang magtatagumpay, kayo yung mabibigyan ng promotion, kayo yung mabibigyan ng pay raise dito, kaya kung ano man ang conflict na to, kung ano man ang competition ninyo dito with another person, hayaan mo na lang na magalit siya, hayaan mo na lang na sumama ang loob niya. It's no longer your problem kasi hindi naman ikaw yung hindi ka naman ng agaw, hindi ka naman nagmakaawa para sa iyo ibigay ang promotion na to or yung pay raise na to. You work hard for it, no? Pisces, kaya as much as possible, practice the art of dead man na lang dito rather than patulan ninyo kung ano man ang mga sinasabi ng kung sino man na to, naka-competition ninyo sa trabaho. We have strength. You may need to activate your inner strength dito para malagpasan ninyo ang sitwasyon na ito, no? So, magpakatatag lang kayo, no? Magpakumbaba, magpasensya, habaan nyo lang yung pasensya ninyo dito na hindi kayo ma-provoke, hindi kayo sumagot, hindi kayo lumaban, no, dito sa taong ito because parang hindi worth it of your energy naman yon, no, kasi hindi mo naman inagaw sa kanya ang kung ano man ang pay raise or promotion or kung ano man ang merit, recognition na ibibigay sa inyo sa inyong trabaho. So, magpakatatag ka lang, no? As long as yung dignity mo, yung safety mo, yung integrity mo ay hindi na compromise, then just stay put, focus on what you are doing, no? Focus on yourself, no? Use your own judgment and discernment on the situation as well, no? At tignan din ninyo kung ano ang totoong kalagayan, okay? At mag-isip kayo kung ano ang mas makakabuti na inyong gagawin. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.